Narinig sa buong bulwagan ang malakas na halakak ni Vivian habang nililibak si Elena na nakasuot ng basahan. Ano to? Damit ba yan o basahan ng aso? Nakakahiya ka, Elena. Ang pangit mo na nga. Ang pangit pa ng suot mo. Sabay hagis ang baso ng juice sa dibdib ng dalaga. Umalis ka na nga rito. Wala kang karapatang makihalubilo sa amin. Dagdag pa ni Clarice habang nagtatawanan ng mga bisita. Nanginginig si Elena. Halos mamilipit sa hiya pero bago siya tuluyang makatakbo palabas, napansin ni Idea ng peklat sa kanyang lieg. At bigla siyang natigilan. Nakatitig ng mariin dahil ganoong-ganoon ang peklat ng batang sumagip. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila, nakatayo ang lumang bahay ng pamilya ni Don Ernesto. Dati itong puno ng tawanan at musika, lalo na noong nabubuhay pa ang kanyang unang asawa, si Teresa. Ngunit nang pumanaw si Teresa dahil sa matinding karamdaman, tila nawala na rin ang liwanag sa buong tahanan. Ang naiwan na lamang ay ang musmos na anak na si Elena, na nooy 7 taong gulang pa lamang. Lumipas ang ilang taon, nag-asawang muli si Don Ernesto. Ang pinakasalan niya naman ay si Ramona, isang babaeng may mahahabang kuko at mapanuyang ngiti. Sa unang tingin mukha itong mabait, ngunit sa loob-loob niya ay may tinatagong kasakiman. Isinama pa ni Ramona ang 2 nitong anak mula sa una niyang asawa, sina Vivian at Clarice. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Elena. Sa umaga pa lang bago pa man sumikat ang araw, ginigising na si Elena ng malakas na sigaw ni Ramona. Elena, bumangon ka riyan. Walisin mo ang buong sala bago dumating ang bisita ko. At siguraduhin mong kikinang ang sahig. Kung hindi, hindi ka makakakain ngayong araw. Agad naman na tumayo ang dalaga. Pilit pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Habang nasa kusina siya ay naglalampaso, dumating ang magkapatid na sina Vivian at Clarice. Parehong nakataas ang kilay. Ate Elena, pang-aasar pa ni Clarice. Bakit mo kakaparing katulong? Hindi ka ba marunong mag-ayos ng buhok? Tumawa pa si Vivian. Idinagdag pa. Sino ba naman ang mag-aaksaya ng oras para sa'yo? Di tatay mo, hindi ka nga iniintindi. Sa bawat salita, tila ba'y tinutusok ang puso ni Elena. Ngunit pinili niyang manahimik dahil kahit anong gawin niya, wala namang makikinig. Ang ama niyang si Don Ernesto, madalas wala sa bahay at abala sa negosyo. At kung umuwi man, parang bulag ito sa lahat ng pagmamalupit na ginagawa ni Ramona at ng mga anak nito. Pagkatapos niyang maglinis, pinapagluto pa siya ng agahan. Ngunit ang pagkain para lamang sa madrasta at mga stepsisters. Kapag sobra, saka lang siya nakakatikim. Madalas ay kaning bahaw at malamig na sabaw ang nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, hindi nagrereklamo si Elena. Sa halip ay nagdarasal siya sa sulok ng kanilang maliit na kwarto na dati botega ng lumang bahay. Panginoon, bulong niya gabi-gabi. Bigyan niyo po ako ng lakas. Sana'y makita ako ni Inay mula sa langit. At sana balang araw, maranasan ko ring maging masaya. Ang tanging kaagapay niya ay ang aso niyang si Bantay na minsang iniwan ng isang kapitbahay. Mula noon, naging kaibigan at tagapagtanggol niya ito. Kapag umiiyak si Elena, humihiga si Bantay sa tabi niya. Para bang nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Ngunit lalong naging malupit ang sitwasyon nang tumanda siya. Kapag may bisita, pinapasuot siya ni Ramona ng lumang damit at ipinapakilala bilang kasambahay lamang. Yan? Anak ng may-ari ng bahay? Huwag kayo magpaloko. Wika ni Ramona sa kanyang mga kaibigan. Pinatuloy lang yan dito para may katulong kami. Habang ang lahat ay tumatawa, si Elena naman ay tahimik lamang sa gilid. Hawak ang basahan at pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Sa kanyang murang edad, nasanay na siyang maliitin, pagtawanan at tratuhin parang walang halaga. Ngunit sa kabila nito,
nananatiling mabuti ang kanyang puso. Lagi siyang handang tumulong kahit sa mga taong nananakit sa kanya. Minsan, habang naglalabas siya sa poso, lumapit si Clarice. Elena, halika nga rito. Ikaw na magplansya ng mga damit ko. At siguraduhin mong walang gusot, ha? Dahil kung hindi, sasabihin ko kay mama na sinira mong paborito kong bestida. Ako na po, mahinang sagot ni Elena sa bayuko. Habang pinaplansya niya ang damit, napaso pa siya ng mainit na bakal. Napasigaw siya ng mahina. Ngunit imbes na tulungan, nagtawanan ang magkapatid. Ang tanga-tanga mo talaga, ani Vivian. Bagay nga sa'yo may peklat. Mas lalo ka magiging pangit. Sa sandaling iyon, para bang pinako ang kanyang kapalaran. Isang dalagang ulila. Alipin ng sariling madrasta at walang karapatang mangarap ng mas maganda pang buhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi namamatay ang pag-asa. Dahil alam niyang balang araw, darating din ang panahon na makakawala siya sa tanikala ng pagmamalupit. Tahimik ang gabi sa lumang bahay. Sa labas, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa mga puno ang maririnig. Sa loob naman, matapos ang maghapong trabaho, paglalaba, paglilinis at pagluluto, at pagtitiis sa mga panlalait, dahan-dahang umakyat si Elena sa kanyang maliit na silid na nasa pinakadulo ng bahay. Isang kwartong dating bodega. Amoy lumang kahoy at may dingding na butas-butas kung saan dumadaan ang malamig na hangin tuwing gabi. Sa gitna ng dilim, isang pares ng matang kumislap at dahan-dahang lumapit. Si Bantay, ang aso niyang tapat at karamay sa kalungkutan. Kumapit naman agad si Elena sa liig ng aso at marahang niyakap ito. Bantay, mahina niyang bulong habang nakahiga sa manipis na banig. Kung hindi dahil sa'yo, siguro matagal na akong sumuko. Buti na lang andyan ka. Lagi ka nakabantay. Laging nakikinig. Tumahol ng mahina si Bantay, para bang sumasang-ayon. Dumapa ito sa tabi ng dalaga at ipinatong ang ulo sa kanyang hita. Napangiti si Elena, kahit ramdam niyang mabigat ang kanyang dibdib. Habang nakatingala sa bubong na halos nakikita ng mga bituin sa butas-butas na yero, nagsimulang umagos ang kanyang mga iniisip. Mga pangarap na paulit-ulit niyang sinasambit tuwing siya'y nag-iisa. Panginoon, tahimik niyang panalangin. Sana balang araw, makapag-aral ako ulit. Gusto ko pong maging guro. Gaya ng pangarap ni Mama para sa akin. Gusto kong turuan ng mga batang katulad ko na huwag sumuko kahit mahirap ang buhay. Bumuntong hininga siya at pinisil ang maliit na panyo na laging nasa ilalim ng kanyang unan. Ang tanging alaala ng kanyang ina. Sabi ni Mama noon, kahit mahirap, hindi hadlang para mangarap. Pero bakit ganito, Bantay? Araw-araw pakiramdam ko, isa akong bilanggo. Humiga siya ng maayos at ipinikit ang mga mata. Iniisip ang mga bagay na maaaring mangyari kung hindi siya alipin ng madrasta. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na nakasuot ng malinis at magandang uniforme. May hawak na libro, naglalakad sa pasilyo ng isang paaralan. Naroon ang mga batang nakangiti at kumakaway. Tinatawag siyang Ma'am Elena. Sa panaginip, malaya siyang tumatawa. Malaya siyang humihinga. Ngunit mabilis ding naputol ang pangarap nang marinig niya ang malakas na sigaw mula sa kabilang kwarto. Boses iyon ni Ramona na tila ba kahit sa gabi kailangang marinig. Elena, bukas ha? Gumising ka ng mas maaga. Maghahanda tayo. Darating ang mga bisita ko. At siguraduhin mong malinis lahat bago ako bumaba. Napapikit si Elena. Pinilit na wag umiyak. Hinaplos niya ang balahibo ni Bantay. Narinig mo yon, Bantay? Kahit sa panaginip, pinapaalalahanan ako ng realidad. Tahimik ang aso, ngunit mas sinigpitan nito ang pagdikit sa kanyang katawan. Tila ba sinasabing hindi siya nag-iisa. Muli siyang bumaling sa mga bituin na nasisilip sa bubong.
Kung dito lang sana si Mama, bulong niya. Siguro ipagtatanggol niya ako. Siguro hindi ko mararanasan ng ganitong hirap. Pero alam ko sa langit, nakikita niya ako. Kaya hindi ako susuko. Balang araw, makakalaya rin ako. Nagpatuloy ang kanyang mga pangarap sa isip. Nakikita niyang nakatuntong siya sa Maynila, nag-aaral, may mga kaibigang hindi siya minamaliit. Nakikita niyang bumibili siya ng sariling libro gamit ang sariling pera. Nakikita niyang wala nang madrasang nag-uutos sa kanya. Wala nang mga pandalait galing sa mga half-sister niya. At higit sa lahat, nakita niyang may isang lalaking nakatingin sa kanya na may paghanga. Hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Hindi pa niya alam kung sino iyon, pero dama niyang may nakalaan para sa kanya. Habang lumulubog ang kanyang diwa sa antok, nagsalita siyang muli. Panginoon, kung hindi man ako makalaya ngayon, sana bigyan mo ako ng tapang. Huwag mo hayaang mawala ang pangarap ko. Dahil kung mawala ito, wala na ring matitira sa akin. Pinikit niya ang mga mata, niyakap si Bantay, at sa wakas, nakatulog. Ngunit sa kanyang pagtulog, nakaukit pa rin ang pag-asa sa kanyang mga labi. Isang pag-asang balang araw, maririnig niya hindi ng boses ng panalait, kundi palakpak ng tagumpay. Isang hapon habang nagwawalis si Elena ng bakuran, may humintong puting SUV sa harap ng kanilang bahay. May plakang may maliit na bandila ng Pilipinas at dalawang lalaking nakabarong ang bumaba. Agad na nagsilabasan ng mga kapitbahay at nakiusyoso. Uy! Galing Malacanang yan ah. Bulong pa ng isang ale. Kanino kaya ihahatid? Dagdag pa ng isa. Natigilan si Elena. Hindi malaman kung tatakbo ba siya o itutuloy ang pagwawalis. Lumapit ang isa sa mga lalaki at kumatok sa tarangkahan. Magandang araw po. May opisyal po na imbitasyon mula sa palasyo para kay Ginang Ramona de Guzman. Magalang nitong wika. Kinuha ni Elena ang sobre na may gintong selyo ng palasyo. Malamig ang kanyang palad habang dinadala ito papasok ng bahay. Mama, may sulat galing Malacanang, sigaw niya. Mabilis na inagaw ni Ramona ang sobre at agad na binuksan. Sa harap ni Vivian at Clarice, binasa niya ng malakas ang nilalaman. Ang pamilyang Ramona de Guzman ay inaanyayahan upang dumalo sa kaarawan ng kaisa-isang anak ng ating Pangulo, si Adrian Ignacio de la Peña. Gaganapin sa Malacanang Grand Ballroom. Halos mapatalon sa tuwa si Vivian at Clarice. Mama, makakapunta na tayo sa Malacanang, sigaw ni Vivian. Diyos ko, si Adrian mismo. Siyang pinakasikat na binata sa buong bansa. At makikita ko siya ng harapan. Dagdag pa ni Clarice na halos maglumpasay sa kilig. Nakangiting naglakad naman si Ramona paikot sa sala. Hawak ang imbitasyon na parang guntong kwintas. Ito na ang pagkakataon natin. Lahat ng mayayaman at kilala sa lipunan ay nandoon. Kailangan nilang makita na kabilang tayo sa kanila. Habang nag-uusap sila ng mga plano, nanatiling tahimik si Elena sa gilid. Pinagmamasta ng imbitasyon. May kakaibang damdamin sa kanyang puso. Hindi inggit, kundi isang munting pag-asa. Ball sa Malacanang? Mahina niyang bulong. Ano kayang pakiramdam na makapasok sa isang ingranding bulwagan? Kahit isang beses lang. Napansin agad ni Vivian ang titig ng dalaga. Mama, narinig mo ba? Si Elena raw gustong sumama. Humagalpak sa tawa si Clarice. Elena, huwag kang magpatawa. Ano namang isusuot mo? Yung luma mong bestida na kupas. Baka palabasin ka ng PSG bago ka pa makapasok. Tama na ngang pantasya mo, Elena. Sabat pa ni Ramona. Malamig ang boses. Ang imbitasyong to ay para sa akin at sa aking mga anak. Hindi ka kabilang dito. Isa ka lang katulong sa bahay na to. Kaya huwag mong ipilit ang sarili mo sa lugar na hindi ka karapat-dapat. Napatango si Elena, hindi nakapagsalita. Ramdam niya ang bigat sa dibdib.
Para bang binagsakan siya ng malaking bato. Kinagabihan habang inaayos niyang mga gamit ng kanyang madrasta at mga stepsister, nakaupo siya sa gilid ng kanyang maliit na kama. Si Bantay ay lumapit sa kanya. Parang ramdam ang lungkot ng amo. Hinaplos ni Elena ang ulo ng aso. Hindi ba talaga ako karapat-dapat, Bantay? Mahina niyang tanong. Gusto ko lang naman maranasan kahit isang beses ha. Hindi pa pwedeng mangarap ang isang katulad ko? Tahimik si Bantay, pero mas lumapit ang pagkakadikit nito sa kanya. Sa mata ng aso, tila ba sinasabi nitong huwag siyang sumuko. Napangiti si Elena kahit may luha sa kanyang pisngi. Kahit hindi nila ako payagan, mangangarap pa rin ako. Mangangarap ako ng mundong patas, kung saan makikita rin nila ang tunay kong halaga. Lumipas ang mga araw simula nang dumating ang imbitasyon mula sa palasyo. Abala sina Ramon at Vivian at Clarice sa pagpaplano ng kanilang susuotin. Laging puno ng tawanan ng sala habang binubuksan nila ang mga katalogo ng tela at larawan ng mga gown mula sa mga sikat na modista sa Maynila. Gusto ko ng kulay emerald, Mama, sabi ni Vivian habang nakaharap sa salamin. Para tumingkad lalong kutis ko. Ako naman, Mama, pula, sabat pa ni Clarice. Para kitang-kita ni Adrian na ako ang pinakamapapansin. Si Ramona naman ay nakaupo sa silyang may sandalan. Ngumiti ng mayabang. Huwag kayong mag-alala mga anak. Kilala ko ang isang designer sa Makati. Siya ang gagawa ng mga gown natin. Dapat lahat ng matay mapako sa inyo pagdating natin sa Malacanang. Tahimik na nakikinig si Elena habang nag-aayos ng mga baso at tray ng juice para sa kanila. Sa bawat banggit ng mamahaling gown at alahas, pakiramdam niya ay lalo siyang lumalayo sa mundong iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya mapigilang mangarap na kahit sandali lang ay makadalo rin siya. Kinagabihan, habang nagliligpit siya ng pinagkainan, bigla siyang napatingin sa imbitasyon na nakapatong sa mesa. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa tray, ngunit hindi niya napigilang bulungan ang sarili. Paano kaya kung makasama rin ako? Kahit isang beses lang, ano? Narinig na naman ni Ramon ang mahina niyang tinig. Anong sinabi mo? Malamig ang boses nito. Wala po, Mama. Mabilis siyang tugon. Ngunit hindi na nakaligtas si Elena. Gusto mo bang sumama? Ani Ramona, nakataas ang kilay. Nanlaki ang mga mata ni Vivian at Clarice. Mama, narinig mo ba? Gusto raw sumama si Elena. Sabay silang nagtawanan, halos mabilipit sa kakatawa. Baka isipin niyang siya ang prinsesa ng gabi. Ani pa ni Clarice na hawak-hawak ang tiyan. Kung sasama siya, baka isipin ng lahat na kasambahay siya ng Malacanang. Dagdag pa ni Vivian. Tumayo si Ramona, dahan-dahang lumapit kay Elena. Kung talagang gusto mong sumama, may ipapasot ako sa'yo. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang isang lumang tela. Kupas, punit-punit at may bakas ng mantsa. Ito ang susuotin mo. Malamig na sabi ni Ramona habang inihahagi sa mukha ni Elena ang basahan. Kung may lakas ng loob ka, isuot mo to sa harap ng lahat ng bisita sa palasyo. Hagalpak ng tawanan ng magkapatid. Sakto, bagay naman sa kanyang basahan. Sigaw pa ni Vivian. Prinsesa ng mga basahan? Dagdag pa ni Clarice, sabay silang nagtatatalon sa tuwa. Natahimik si Elena. Nakayuko habang hawak ang basahan. Ramdam niyang kumikirot ang kanyang puso. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o tatahimik na lang. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpakatatag. Salamat po. Mahina niyang tugon kahit nanginginig ang boses. Lalong umisi si Ramona. Yan ang tamang sagot. Tandaan mo, Elena, huwag mong ipipilit ang sarili mo sa mundong hindi para sa'yo. Ang lugar mo, dito lang, sa tabi namin. Naglilinis, nag-aayos, nagbubuhat, at hindi sa tabi ng mga taong may pangalan. Nang sumapit ang hating gabi, nakahiga na si Elena sa kanyang maliit na silid.
Niyakap niya si Bantay, ang kanyang tapat na aso. Habang nakatingala sa bubong na butas-butas, hawak niya ang basahang ibinigay ni Ramona at mahigpit na kinulong ito sa kanyang dibdib. Bantay, bulong niya. Bakit kaya ganito sila sa akin? Gusto ko lang namang maranasan ng saya, pero para sa kanila, wala akong halaga. Tumahol ng mahina si Bantay at idinikit ang ulo sa braso niya. Napapikit si Elena at pinisil ang basahan. Kung ito man ang kailangan kong isuot para makita ang mundong yon, baka kayanin ko. Baka doon ko matutuklasan kung may halaga pa ba ako. Sa mga salitang yon, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit kasabay ng pait, may munting liwanag na hindi tuluyang namamatay. Isang pag-asang kahit basahan ng isunuot niya, baka may makakita sa totoong ganda ng kaniyang puso. Dumating ang gabi ng ingrandeng kaarawan ni Adrian de la Peña, ang anak ng Pangulo. Buong Maynila ay abala. Mga kalsada, malapit sa Malacanang ay puno ng mga pulis at PSG. Mga ilaw sa kalsada ay mas maliwanag kesa dati. At mga mamahaling kotse ay sunod-sunod na pumasok sa tarangkahan ng palasyo. Sa labas ng Grand Ballroom, nakaayos ang red carpet. Lahat ng bisita ay nakasuot ng magagarang gown at mahahaling barong. May mga press at cameramen na naghihintay upang kunan ng mga prominenteng panauhin. Sa loob ng isa sa mga van, abala si Ramona sa pag-aayos ng buhok ni na Vivian at Clarice. Pareho silang kumikinang sa kani-kanilang mga gown. Si Vivian si emerald green at si Clarice naman sa red. Si Ramona ay nakasuot ng gintong gown na may kislap ng sequins. Ngunit sa isang sulok ng sasakyan, tahimik si Elena. Ang kaniyang suot, isang lumang damit na halos basahan na. Kupas, may punit sa laylayan at halatang hindi nararapat sa ganoong selebrasyon. Siguraduhin mong hindi ka lalayo sa amin, Elena. Malamig na sabi ni Ramona. Kapag nagtanong ang mga tao kung sino ka, sabihin mong katulong ka lang na sumama para magbuhat ng gamit. Naiintindihan mo? Opo, Mama. Mahina niyang sagot. Pagdating nila sa loob, agad na napako ang mga mata ng mga bisita kay Elena. Ang mga tingin ay puno ng pangungutya at ang mga bibig ay nagbubulungan. Ha? Ano yung suot niya? Basahan? Diyos ko, sa Malacanang pa talaga siya naglakas loob na magpakita ng ganyan? Baka aksidente nakapasok. Narinig yan lahat ni Elena. Bawat salita ay parang palaso na tumutusok sa kanyang puso. Ano ba yung itsura mo, Elena? Singhal ni Vivian habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Nakakahiya ka. Para kang tagahugas ng sahig na naligaw sa Grand Ballroom. Oo nga, dagdag pa ni Clarice sabay tawa. Baka isipin ng mga tao na kasambahay ka ng palasyo ha? Pumalatag si Ramona at numisi. Ito ang sinasabi ko, Elena. Hindi ka nababagay sa mundong to. Pero sige, kung gusto mong maranasan, hayaan mong pagtawanan ka nila. Halos lamunin ng kahihiyan si Elena. Nakatungo siya habang naglalakad. Pilit na pinipigil ang luhang gustong kumuwala. Ang dami ng mga bisitang tumatawa at bubulungan sa kanyang paligid ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pares ng mata na nakatingin sa kanya, hindi dahil sa kanyang basahan, kundi dahil sa kakaibang bagay na hindi napansin ng iba. Ang peklat sa kanyang leeg. Si Adrian, ang anak ng Pangulo, na siyang dahilan ng ingrandeng gabi, nakaupo sa harap, nakipagkamay sa mga bisita. Ngunit nang mapansin niya ang peklat na Elena, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Parang may alaala na bumalik mula sa nakaraan. Isang batang babae, basa sa ulan, na tumulong sa kanya noong mutik na siyang malunod sa ilog nung siya'y bata pa. Hindi maaaring, bulong niya sa sarili habang patuloy na nakatitig kay Elena. Samantala, si Elena naman ay pilit na ikinukubli ang leeg niya, nahihiya sa kanyang itsura.
Hindi niya alam na iyon mismo ang magiging dahilan para mapansin siya ng pinakamahalagang tao sa gabi. Sa kabilang banda patuloy ang pang-aalipusta ng kanyang madrasta at mga stepsisters. Elena, huwag kang tumayo dyan, utos ni Vivian. Baka masira ang mga litrato namin. Doon ka sa likod, dagdag ni Clarice. Para hindi ka makita ng press, kakahiya ka. Gusto na sanang tumakbo ni Elena palabas ng bulwagan. Sa dami ng mata at tawa na nakatuon sa kanya, pakiramdam niya ay wala na siyang lugar sa mundong iyon. Ngunit bago pa siya makalabas, may boses na tumawag sa kanya mula sa gitna ng entablado. Miss, teka lang. Nagulat siya't napalingon. Nakita niyang papalapit si Adrian. Nakatitig sa kanya na para pang matagal na silang magkakalala. Nang tawagin siya ni Adrian, halos manigas sa kinatatayuan si Elena. Lahat ng mata sa bulwagan ay biglang napunta sa kanila. Ang mga bisitang kanina ay abala sa pagkain at pakikipag-usap ay natahimik. Sabay-sabay na nagtaka kung bakit mismo ang anak ng Pangulo ang lumapit sa isang dalagang nakasuot ng basahan. Bakit siya? Bulong na isang donya sa tabi. Hindi kaya nagkamali si Adrian? Sagot pa ng isa. Ramdam ni Elena ang titig ng lahat. Bawat hakbang ni Adrian ay parang bigat na bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Pero hindi siya makagalaw. Pagdating ni Adrian sa kanyang harapan, sandaling natigilan ang binata. Malapit na malapit at mas malinaw niyang nakikita ang mukha ngayon ni Elena. Maputla, nanginginig at halos lumuha. Ngunit hindi iyon ang napatigil sa kanya. Napansin niyang manipis ngunit kapansing-pansing peklat sa gilid ng leeg ng dalaga. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang araw mula sa kanyang pagkabata. Isang batang lalaki na mutik ng malunod sa ilog matapos madula sa batuhan. Habang pumipigla siya sa rumaragasang tubig, isang batang babae naman ang lumusong at humila sa kanya. Sa kabila ng malakas na agos, naaalala pa niya ang takot sa kanyang dibdib at ang kamay ng batang iyon na mahigpit na kumakapit sa kanya. Hanggang sa sila'y makalapit sa pangpang. At bago pa sila tuluyang mailigtas sa mga taga-baryo, nakita niyang nasugatan ng batang babae sa leeg dahil sa isang matalim na bato. Doon nagsimula ang peklat. Ang peklat? Mahina niyang bulong. Halos siya lang nakarinig. Ikaw? Ikaw ang batang yon? Nag-angat ng tingin si Elena. Nagtataka sa sinabi ni Adrian. Po? Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ang maingay na tawa ni Vivian. Hala! Si Adrian palang kinakausap ang basahan, princess. Sabay tawa ng malakas. Siguro naaawa lang siya. Dagdag pa ni Clarice. Kawawa naman kasi talagang itsura. Ngunit hindi alintana ni Adrian ang panlalait ng iba. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Elena. Ikinagulat iyon ang lahat. Hindi mo ako natatandaan? Tanong ni Adrian. Nakatitig ng mariin. Ako yung batang lalaki sa ilog. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang alaala na matagal niya nang inilihim sa puso ay bumalik din sa kanyang isipan. Bata pa siya noon. Ulan, baha, at sigawan sa paligid. Isang batang lalaki ang muntik ng matangay ng agos. Sa kabila ng takot, nilakasan niya ang loob para tulungan ito. At dahil doon, nagkaroon siya ng sugat sa leeg. Isang sugat na naiwan bilang peklat at hanggang ngayon. Hindi siya makapaniwala na ang batang yon ay walang iba kundi si Adrian, ang anak ng Pangulo. Hindi ko akalaing naaalala mo pa yon. Mahina niyang sagot, nanginginig ang boses. Ngumiti naman si Adrian, puno ng pasasalamat. Paano ko makakalimutan ang taong nagligtas sa buhay ko? Ngunit hindi natapos doon ang tensyon. Mabilis na lumapit si Ramona. Hawak ang braso ni Elena at pilit siyang hinihila palayo. Pasensya na sir. Madiin niyang wika kay Adrian. Isa lang yung kasambahay namin, nagkakamali kayo. Kasambahay? Ulit ni Adrian. Bakas ang pagkadismaya at galit sa tinig. Hindi siya basta-basta.
Siya ang batang babae na nagligtas sa akin noon. Nag-umpisa ang bulungan ng mga bisita. Anak ng Pangulo, nakita ang dating nagligtas sa kanya. At yan daw pala yung dalagang mukhang kawawa. Kung totoo nga, aba, ibang usapan ito. Samantala, nanginginig si Elena, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang magsalita ngunit natatakot siya sa mga mata ng kanyang madrasta. Hindi totoo yan. Sabat ni Vivian. Siguro nagkakamali ka lang, Adrian. Baka ibang nakita mo. Oo nga, dagdag pa ni Clarice. Hindi pwedeng siya yun. Tingnan mo naman, halatang hindi siya nababagay dito oh. Ngunit hindi natinag si Adrian. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ni Elena. Hindi ako nagkakamali. Kahit saang anggulo ko siya tignan, makikilala ko siya dahil sa peklat na to. At hindi kailanman mabubura ang alaala ng isang taong nagligtas ng buhay ko. Sa mga salitang yon, lalo pang lumalim ang kahihiyan ni Ramona. Pilit niyang pinapangiti ang sarili at iniiba ang usapan. Ngunit halata ang galit at kaba sa kanyang mukha. Si Elena naman ay nagugulahan. Ang buong buhay niya ay puro pangungutya at pandalait. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng mga taong humahamak sa kanya, may isang makapangyarihang tinig na kumilala sa kanya. Higit pa sa lahat ng kanilang masasakit na salita. Hindi niya mapigilang mapaluha. Sa unang pagkakataon, may taong nagbigay ng halaga sa kanya, hindi dahil sa anyo o sa kayamanan, kundi dahil sa ginawa niyang kabutihan noong bata pa siya. Sir? Mahina niyang sabit. Halos hindi siya makapaniwala. Ngumiti ang binata. Oo, matagal na kitang hinahanap. At ngayon natagpuan na kita. Hindi na kita hahayaang mawala pa. Sa isang iglap, muling napuno ng bulungan ang buong bulwagan. Ang mga bisitang kanina ay nagtatawa-tawa, ngayon ay naguguluhan. Ang ilan ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung mali ba silang lahat sa panghuhusga. Ngunit para kay Elena, hindi mahalaga ang mga bulong. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat, may isang tao na kumilala sa kanyang tunay na halaga. Tahimik ang buong bulwagan matapos marinig ang kumpirmasyon mula kay Adrian. Na si Elena, ang dalagang nakasuot ng basahan, ay ang batang minsang nagligtas sa kanyang buhay. Ang dating tawanan at pangungutya ay biglang napalitan ng bulungan. Mga tanong, mga duda, at mga tinging nagtataka. Ngunit hindi lahat ay naniniwala agad. Sa likod ng mga halakhak at ngiti, may mga bisitang hindi pa rin makapigil sa paghamak. Hindi nga, siya raw ang nagligtas. Tingnan mo ngang itsura. Baka imbento lang para kaawaan. Hindi siya bagay dito. Lalong nanliit si Elena. Ramdam niyang kahit anong sabihin ni Adrian, marami pa rin magdududa at tatawa. Nanginginig ang kanyang tuhod. Gusto niyang maglaho na lang. Ngunit bago pa siya tuluyang matunaw sa hiya, tumayo si Adrian sa gitna ng bulwagan. Malinaw at matatag ang boses nito nang magsalita. Tama na. Umalingaw-ngaw ang dalawang salita sa buong silid. Dahilan para mapatahimik ang lahat. Tumingin si Adrian sa paligid. Isa-isa niyang sinalubong ang mga matang kanina lamang ay puno ng pangungutya. Wala ni isa sa inyo may karapatang pagtawanan siya. Mariin niyang sabi. Alam niyo ba kung sino ang pinagtatawanan ninyo? Siya lang naman ang babaeng nagligtas ng buhay ko nung ako'y bata pa. At kung hindi dahil sa kanya, marahil wala ako rito ngayon. Nagkatinginan ng mga tao. Ang ilan ay napayuko pa. Ang iba naman ay hindi makapagsalita. Ang peklat na nakikita niyo sa kanyang leeg, dagdag pa ni Adrian, ay patunay ng kanyang sakripisyo. Habang lahat kayo ay ligtas at komportable, siya ay lumusong sa rumaragasang tubig para iligtas ako. At ngayon kayo ay nagtatawanan? Wala kayong karapatang hamakin siya. Nabigla naman si Ramona. Adrian, nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Putol ni Adrian na matalimang tingin. Kung tutuusin kayo ang mali. Ang babaeng ito
ay mas may higit na dangal kesa sa lahat ng magagarang damit at alahas na suot ninyo ngayong gabi. Napayo ko si Elena. Hindi malaman kung maiiyak pa o matutuwa. Ngunit kasabay ng bigat sa kanyang dibdib, may init na unti-unting pumapawi sa lamig ng kanyang kalungkutan. Sa unang pagkakataon, may taong tumindig para sa kanya. Hindi basta tao, kundi ang anak mismo ng Pangulo. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang panlalait ni na Vivian at Clarice. Grabe Adrian, sarkastik ang wika ni Vivian. Baka naaawa ka lang. Hindi mo alam nagkukunwari lang yan para makuha ang loob mo. Oo nga, dagdag pa ni Clarice. Tingnan mo yung itsura niya oh. Halatang hindi na babagay dito. Paano siya magiging tagapagligtas mo? Matalim ang tingin ni Adrian sa kanila. Hindi ninyo ako kailangang paniwalaan. Pero alam kong nakita ko noon. At ang peklat na yan, hindi ko makakalimutan. Sa mga salitang yon, lalo pang nadagdagan ng bulungan sa paligid. Ang iba ay nagsimulang makumbinse. Ang iba naman ay tahimik na lang. Ngunit para kay Elena, masyado nang mabigat ang lahat. Ang daang-daang mata na nakatingin sa kanya, ang halakhak at panlalait na hindi pa rin tuluyang nawawala, at ang pagkakakulong niya sa basahan na suot, lahat ng iyon ay parang unti-unting dumudurog sa kanyang loob. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sir, Adrian, mahina niyang bulong. Salamat pero hindi ko kaya. Bago pa makasagot si Adrian, biglang tumalikod si Elena. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Tinatahak ang daan sa gitna ng mga bisita na nagulat sa kanyang pag-alis. Miss, sandali lang, sigaw ni Adrian. Ngunit hindi niya na ito naabutan. Nagtakbuhan pa ang ilang PSG na nagulat sa biglaang eksena. Ngunit pinigilan sila ni Adrian. Huwag ninyo siyang pigilan. Hayaan niyo muna siya. Naiwan si Adrian sa gitna ng entablado. Hawak ang sariling dibdib na tila ba may malaking puwang. Samantalang si Elena sa labas ng ingranding palasyo, tumatakbo sa malamig na gabi. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Dalang bigat ng kahihiyan at ang kakaibang sakit na hindi niya alam kung saan nagmula. Sa mga panlalait ba ng lahat o sa katotohanang siya'y nakilala at ipinagtanggol, ngunit hindi niya kayang panindigan. Madaling araw, hindi mapakali si Adrian sa nangyari kagabi. Sa gitna ng party, natagpuan niya ang babaeng matagal niya nang hinahanap, si Elena. May peklat na siyang nagligtas sa kanyang buhay noon. Ngunit bago pa siya tuluyang makausap, biglang tumakbo ang dalaga palabas ng Grand Ballroom at hindi na muling bumalik. Nasaan ka na ba? Bulong ni Adrian habang nakatanaw sa bintana ng kanyang silid. Ngayon na nakita na kita. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga aide. Tignan niyo ang mga listahan ng mga imbitado kagabi. Hanapin ninyo ang pangalan niya. Ilang minuto lang bumalik ang aide dala ang listahan. Sir, wala pa sa official list ng dalagang iyon. Napatigil si Adrian. Ibig mong sabihin, hindi siya opisyal na inimbitahan? Opo sir, wala po siyang pangalan dito. Wala ring record kung saan siya nakatira. Mas lalong tumindi ang tibok ng dibdib ni Adrian. Kaya pala hindi ko siya mahagilap. Walang nakakaalam kung sino siya. Kung ganon, ipahanap ninyo sa buong bansa. Sabihin ninyo sa lahat ng media. Ang anak ng Pangulo ay may hinahanap na dalagang may peklat sa leeg. Hanapin ninyo kung sino siya at kung saan siya nakatira. Kinabukasan, sumabog ang balita sa lahat ng pahayagan, radyo at telebisyon. Anak ng Pangulo, pinapahanap ang misteryosang dalaga na may peklat. Lumabas din sa mga news program ang kanyang panawagan. Kung sino man siya, kung may nakakakilala sa kanya, isang dalaga, payat, maputi at mahinhin, at may peklat sa gilid ng leeg. Makipag-ugnayan agad sa palasyo. Siya ang nagligtas sa buhay ko noon. At gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Naging viral agad sa social media ang hashtag, Misteryosang Dalaga.
Lahat nagtatanong, sino kaya siya? Baka ordinaryong tao lang na biglang naging prinsesa. Naku, parang teleserye pa yata. Sa bahay naman ni Ramona nanlaki ang mga mata ng tatlo habang pinapanood ang balita. Halos mabitawan ni Vivian ang hawak na baso ng juice. Si Elena yon, bulalas niya. Galit na itinabi ni Ramona ang remote. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Kapag natunton ni Adrian si Elena, tapos na ang lahat. Hindi natin hahayaang siyang maging bida. Pero Mama, ani Clarice, paano kung matunton agad siya ng mga tao? Paano kung may makapansin sa peklat niya? Biglang umisi si Vivian. Kung ako ang magpapanggap na siya, mas makakaisa tayo. Hindi ba Mama? Kamukha ko rin naman siya. At wala siya sa guest list. Ibig sabihin, wala makakapagturo kung sino ang totoo. Napangiti si Ramona sa ideya. Tama ka. Kung hindi kilala ng publiko ang pangalan at tirahan ng babaeng yon, maaari nating ipalit ang isa sa inyo. Hindi natin hahayaang si Elena ang makilala. Dapat, isa sa inyo ang tanggapin ni Adrian. Samantala, si Elena naman ay nagkukuble sa maliit na silid na kahoy ng bahay. Yakap si Bantay, tahimik siyang umiiyak. Bakit pa ba ako sumama kagabi? Bulong niya. Pinagtawalan lang tuloy nila ako. Kahit pinagtanggol pa ako ni Adrian, hindi ko kinayang hiya. Hindi talaga ako bagay sa mundo nila, Bantay. Hindi niya alam sa labas ng kanilang tahanan ay pinag-uusapan na siya ng buong bansa. Sa mga jeepney, palengke at kanto, iisa ang usapan. Sino ba ang dalagang hinahanap ng anak ng Pangulo? At sa palasyo, lalo pang tumitindi ang determinasyon ni Adrian. Sa balkonahe ng kanyang silid, tanaw niya ang liwanag ng Maynila. Nasaan ka man? Bulong niya. Hahanapin kita. Kahit walang pangalan mo sa listahan, kahit hindi ko alam ang tirahan mo, matatagpuan pa rin kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ka muling nasa harapan ko. Sa sala ng kanilang bahay muling nagtipon sina Ramona, Vivian at Clarice. Ang telebisyon ay tuloy-tuloy sa pagbabalita tungkol sa paghahanap ng anak ng Pangulo sa misteryosang dalaga. TV anchor. Huling pahayag ni Adrian de la Peña kagabi, hindi siya titigil hanggat hindi natatagpuan ng dalagang may peklat sa leeg na minsang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi raw siya opisyal na inimbitahan sa ball kaya wala sa listahan ng pangalan na tirahan. Halos mabasag ang baso ng tubig sa pagkakahawak ni Ramona. Hindi pwedeng mangyari to, bulong niya. Kapag nakita nila si Elena, tayo ang talo. Nagpalitan ng tingin ng magkapatid na sina Vivian at Clarice. Mama, sabi pa ni Vivian, may paraan naman diba? Ako na lang magpapanggap na siya. Kamukha ko rin naman siya. At kung peklat lang, sabihin na lang nating naoperahan ako. Napangisi si Ramona. Magaling! Yan ang tamang diskarte. Kung ikaw ang haharap kay Adrian, hindi niya malalaman ang totoo. Magaling tayo sa palusot. Ngunit sa likod ng pintuan, nakikinig si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Pagpapanggapin nila si Vivian na ako para mandoko. Diyos ko. Naglakad siya pabalik sa kusina. Ngunit natigilan ng bumungad si Ramona. Narinig mo ba ang pinag-usapan namin? Malamig na tanong nito. Mama, hindi po. Nanginginig ang boses ni Elena. Biglang humigpit ang hawak ni Ramona sa braso ng dalaga. Hindi kita pwedeng hayaang makalabas, Elena. Kapag nalaman ang lahat ng totoo, masisira ang lahat ng plano ko. Mama, hindi ko naman po sasabihin. Pakiusap pa ni Elena. Ngunit walang awa siyang hinila ni Ramona. Palabas ang kusina at dinala sa likod bahay sa lumang bodega na halos hindi na nagagamit. Bago pa siya makapalag, itinulak siya papasok at ikinandadong pinto. Diyan ka na muna. Malamig na wika ni Ramona. Kung wala ka, wala rin makakapagsabi ng totoo.
Mama, pakiusap, huwag niyo po akong ikulong dito. Sigaw ni Elena, kumakatok sa pinto. Ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang halakhak ni na Vivian at Clarice. Buti nga sa kanya, Mama, ani Clarice. Doon siya nababagay sa dilim. Tama, dagdag pa ni Vivian. At habang siya'y nakakulong, ako naman ang magiging prinsesa sa mata ni Adrian. Kinabukasan, maaga siyang naghanda. Pinagpustahan ni na Vivian at Clarice kung anong gown ang mas babagay para ipakita siya raw ang misteryosang dalaga. Sa wakas, si Vivian ang isinama ni Ramona papunta sa palasyo. Habang sila'y naglalakad sa loob ng Malacanang, magiliw na sinalubong sila ng aide ni Adrian. Sir, narito na po ang isang dalaga. Sinasabi ng kanyang ina na siya raw ang hinahanap ninyo. Sa loob ng silid, naghihintay si Adrian. Pagod ngunit puno ng pag-asa. Tumayo siya at agad na tiningnan si Vivian. Magandang araw, nakangiting bating ni Vivian. Ako po ang babaeng nagligtas sa inyo noon. Nanatiling tahimik naman si Adrian habang tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Totoo nga na may pagkakahawig sila ni Elena, ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Wala siyang peklat sa leeg. Nasaan ang peklat mo? Malamig na tanaw ni Adrian. Saglit na nataranta si Vivian, ngunit mabilis na nagsalita si Ramona. Sir, pina-opera na po namin yon. Ilang taon na rin kasi nakakalipas. Natural lang na wala na yun ngayon. Ngumiti si Vivian at pilit na nagpakumbaba. Oo, Kuya Adrian. Pero ako po iyon. Ako ang batang babae sa ilog. Iling lang na isagot ni Adrian. Lumapit siya. Halos ilang pulgada na lang ang layo mula sa dalaga. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang batang yon. Mali ka. Nanginginig na sagot naman ni Vivian. Hindi ako nagkakamali. Matatag na wika pa ni Adrian. Ang peklat na yon, hindi yon basta-basta. Iyon ang tanda ng tapang, ng kabutihan, at ng alaala ng araw na iniligtas niya ako. Kahit ilang taon pang lumipas, hindi mabubura yan sa alaala ko. At higit sa lahat, kilala ko siya. Hindi ikaw yan. Pagbalik nila Ramon at Vivian mula Malacanang, mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi makatingin si Vivian kay Ramona, habang si Clarice na may nakangisi. Halatang natutuwa na pumalpak ang kaniyang kapatid. Hindi ako makapaniwala. Mariing wika ni Ramona, nakatayo sa gitna ng sala. Hindi ka man lang nakumbinsi si Adrian? Mama, ginawa ko naman ang lahat eh. Sagot ni Vivian, nanginginig ang tinig. Sinabi ko naman na ako yun pero hindi nga siya naniwala. Singhal ni Ramona. Alam kong matalino si Adrian, pero hindi ko naman akalaing ganito siyang katibay. Kapag nagpatuloy siyang maghanap, malalagay tayo sa panganib. Tahimik lang si Elena sa bodega, nakikinig mula sa loob. Nanginginig siya sa lamig, pero mas lalo siyang nanginginig sa takot. Kung pumalpak na sila kay Adrian, ano pa kayang gagawin nila sa akin? Kinabukasan, pinatawag ni Ramona si Elena palabas ng bodega para paglingkuran sila. Nang makita ang dalaga, halos hindi naman makapaniwala ang magkapatid sa itsura niya. Maputla, payat, at halatang gutom. Ngunit imbes na kaawaan, mas lalo siyang tinarget ng pandalain. Tingnan mo ang itsura ni Elena. Sarkastiko ang sabi ni Vivian. Wala ka talagang karapatan na makita ni Adrian. Buti na lang at hindi niya nakita ang lagay mo ngayon. Ha! Para kang multo. Dagdag pa ni Clarice. Kung lalabas ka sa harap ng mga tao, baka magtakbuhan sila sa takot. Nanahimik si Elena. Nakayuko, pilit na nilulunok ang sakit ng mga salita. Ngunit hindi natapos doon si Ramona. Lumapit siya. Hinawakan si Elena sa baba at pilit na inaangat ang mukha nito. Makinig ka, Elena. Hindi ka lalabas sa bahay na to. Hindi ka makikipag-usap kahit kanino. At kapag nalaman kong sinubukan mong tumakas, dinuro niya ang dalaga sa dibdib.
Ako mismo ang tatapos sa'yo. Nagtagis ang panga ni Elena. Pinipigilang tumulo ang luha. Mama, hindi ko naman po gustong sumama o ipakita ang sarili ko. Hindi ko naman hiniling na hanapin ako ni Adrian. Tumahimik ka! Sigaw ni Ramona at isang sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Napatumba si Elena sa sahig, nanginginig at yakap ang kanyang pisngi. Nagsimula ng tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Yan ang mapapala mo kapag nagmalaki ka. Malamig na sambit ni Ramona bago siya iniwan. Muling ibinalik si Elena sa bodega. Sa pagkakataong ito ay mas mahigpit na ang pagkakakandado. Hindi na siya makalabas kahit anong gawin niya. Ang tanging kasama niya ay si Bantay, na paulit-ulit na kinakaluskos ang pinto at tumatahol. Parang gusto ring ipagtanggol ang amo. Bantay? Bulong ni Elena, nakahiga sa malamig na sahig. Bakit sila ganyan sa akin? Hindi ko naman kasalanan na akong hinahanap ni Adrian. Wala naman akong ginusto kundi ang makapamuhay ng tahimik. Tumahol ang aso, tumabi sa kanya at idinikit ang ulo nito sa kanyang balikat. Sa simpleng kilos na iyon, bahagyang gumaan ang loob ni Elena. Samantala sa kabilang banda, lalo pang nabahala si Adrian. Araw-araw siya nakakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga tauhan na wala pa rin nakikitang dalaga na may peklat. Sir, wika ng aide niya. Maraming babae na nagkiklaim na sila raw ang nagligtas sa inyo. Pero wala sa kanilang may peklat. Puro kasinungalingan. Pinisil ni Adrian ang sentido niya. Alam kong maraming magtatangkang manloko. Pero hindi ako magpapatinag. Ramdam kong nasa paligid lang siya. At baka nga nasa panganib. Sa bahay ni Ramona, habang kumakain sila ng hapunan, napag-usapan muli ang kinabukasan ni Elena. Baka hindi sapat na ikulong lang siya. Sabi pa ni Vivian. Paano kung may makaalam na nandito siya? Mas mabuti pa siguro tapusin na lang natin siya. Bulong pa ni Clarice na puno ng panibugo. Kung mawawala siya, wala na rin sa gabal. Napangiti naman si Ramona. Wag muna ngayon. Hanggat hindi tumitigil si Adrian, mas ligtas na ikinukubli lang siya. Pero kapag dumating ang oras, tumigil siya at tumingin sa kanyang dalawang anak. Handa dapat kayang gawin ang lahat. Sa loob ng bodega, narinig ni Elena ang bawat salita, ang bawat plano. Kumunot ang kanyang noo at sa kabila ng takot, may munting apoy na nagsimulang umapoy sa kanyang puso. Hindi ako pwedeng mamatay dito, bulong niya. Kailangan kong mabuhay. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para patunayan na mali sila. At para muling makita si Adrian. Yumakap siya kay Bantay at sa kabila ng sakit ng katawan, pinikit ang mga mata. Isang dasal ang bumuo sa kanyang puso. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Hindi ako susuko. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ko. 3 araw na ang lumipas mula na magsimula ang paghahanap kay Elena. Ngunit wala pa ring resulta. Lahat ng pahayagan at telebisyon ay patuloy na nagbabalita tungkol sa misteryosang dalaga. Ngunit tila ba naglaho ito na parang bula. Nasa kanyang opisina si Adrian sa loob ng Malacanang. Nakaupo, ngunit hindi mapakali. Nakaharap siya sa mesa na puno ng papeles. Ngunit wala ni isa ang nababasa niya ng buo. Paulit-ulit lang na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Elena. Ang takot at hiya sa kanyang mga mata. At ang peklat na nagpapaalala ng lahat ng pinagdaanan nila noong kabataan. Sir, sabi ng kanyang aide, pumasok dala ang folder ng mga ulat. Ito pang mga reports. Nag-ikot ang mga tauhan sa lahat ng barangay malapit sa Maynila. Wala pa rin po nakikitang tugma sa description ninyo. Pinikit ni Adrian ang mga mata at humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi pwedeng ganito lang. Nasa paligid lang siya. Ramdam ko. At pakiramdam ko ay nasa panganib siya. Kinagabihan habang mag-isa sa kanyang balkonahe, tumingin siya sa liwanag ng Maynila.
Ang malamig na hangin ng gabi ay tila ba kasabay ng bigat ng kanyang dibdib. "Nasaan ka na?" bulong niya. "Bakit hindi ka nagpapakita? Alam kong natatakot ka, pero hindi ka dapat magtago. Hindi mo alam kung gaano kita gustong muling makita." Hinatak niya ang cellphone mula sa bulsa at nag-type ng mensahe sa isang group chat ng kanyang mga tauhan. "Palawakin ninyo ang radius ng paghahanap. Kahit maliliit na baryo, puntahan ninyo. Kung may makakita sa babaeng may peklat sa leeg, dalhin agad sa akin. Hindi ako titigil." Pagkatapos ay bumulong siyang muli, para bang ipinapaabot sa hangin ng kanyang panata. "Makikita rin kita, saan ka man." Samantala, sa bahay ni Ramona, lalo lamang tumindi ang kalupitan kay Elena. Hindi na siya pinapalabas ng bodega, maliban na lang kung maghahatid ng pagkain. At kahit iyon, kulang at halos panis. Halos mawala na siya ng lakas, ngunit pinipilit pa rin niyang bumangon. Si Bantay lang nagbibigay ng lakas ng loob. Tuwing gabi dumarating ito sa siwang ng pinto. Dalang maliit na basahan o kahit anong nakuha nito mula sa bakuran para ipakita hindi siya nag-iisa. "Salamat, Bantay," bulong ni Elena. Mahina at halos pabulong. "Kahit walang nakakarinig sa akin, nandito ka pa rin." Ngunit sa kabila ng kanyang paghihirap, may munting apoy pa rin nagliliyab sa kanyang puso. Ang alaala ng mga salita ni Adrian. "Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang nagligtas sa akin noon." Habang tumatagal ang mga araw, lalong hindi naman mapakali si Adrian. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magduda. "Sir," sabi ng isa sa kanyang opisyal sa isang pulong, "baka ho maling impormasyon lang ito. Baka hindi talaga siya mapapansin. Marami hong babayang pwedeng mag-claim." Pero agad siyang pinutol ni Adrian na matalim ang boses. "Hindi. Siya ang hinahanap ko. Hindi ako nagkakamali. Kahit saan siya naroon, hahanapin ko siya." Tumahimik ang buong silid. Walang naglakas loob na sumagot pa. Isang gabi pinatawag ni Adrian ang kanyang matalik na kaibigan at chief of staff na si Marco. "Marco, may kutob ako." Wika niya habang nakatanaw sa labas. "Alam kong hindi lang basta nagtatago si Elena. Ramdam ko, may pumipigil sa kanya. Parang may bantang nakapaligid sa kanya. Kung ganon, mas lalo hindi tayo dapat tumigil." Sagot ni Marco. "Magdagdag tayo ng tao. Kung may nagtatago man sa kanya, lalabas at lalabas din ang totoo." Tumango si Adrian, matatag. "Oo, hindi ako titigil hanggat hindi siya ligtas." Samantala sa dilim ng bodega, si Elena ay nakahiga. Mahina at gutom. Ngunit sa kanyang puso, may mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. "Makikita rin kita, kahit saan ka pa." At kahit hindi niya alam, sa parehong oras, iyon din ang eksaktong panata ni Adrian mula sa kanyang balkonahe. Dalawang pusong pinaglalayo ng kasinungalingan at kalupitan, ngunit pinagbubuklod ng iisang pag-asa na muling magkikita sila, anuman ang mangyari. Tahimik ang hating gabi sa bakuran ng mga de Guzman. Nakakulong si Elena sa madilim na bodega, iyakap ang kaniyang mga tuhod, habang si Bantay ay nakahiga sa tabi ng pinto. Tumatahol paminsan-minsan para bang binabantayan siya. "Bantay," bulong ni Elena, mahinang tinig. "Kung pwede lang, sana may makaalam na ng totoo." Parang nakarinig ang aso ng dasal ng kanyang amo. Kinamot nito ang lumang kahoy ng pinto, umalulong, at sa isang iglap, nakahanap ng maliit na siwang sa gilid ng dingding. Kahit gasgasin ang katawan, pilit siyang sumuot. At sa wakas, nakatakas si Bantay palabas ng bakuran. Kinabukasan, abala si Adrian at ang kanyang convoy sa pag-iikot sa mga barangay. Halos sumuko na ang kanyang mga tauhan sa paulit-ulit na pagtatanong. "Sir," sabi ng isa, "ilang araw na tayo naghahanap pero wala pa ring leads. Baka kailangan nating magbago ng approach?" Hindi sumagot si Adrian.
Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo, parang may inaabangan. At hindi nga siya nagkamali. Biglang sumulpot ang isang aso mula sa kanto. Mabilis na kumaripas patungo sa kanila. Napahinto ang convoy. Tumalo ng aso, sabay tahol. Halos dumiretso ito kay Adrian. "Sir, dahan-dahan!" Sigaw ng isang bodyguard. Ngunit itinuro ni Adrian ang aso. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Bantay?" Mahina niyang sabi. "Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang aso ng dalagang yon." Lumapit ang aso at agad na kinawag-kawag ang buntot. Parang tuwang-tuwa na makita siya. Hinaplos ni Adrian ang balahibo nito at biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong bata pa siya, ang araw na naligtas siya sa ilog. Naaalala niyang may asong katulad nito na sumama kay Elena. Nagbabantay sa pampang habang sinisikap siyang hilahin ng dalagita palabas ng tubig. "Hindi ako maaring magkamali," ulit niya. Halos nangingilid ang luha sa mga mata. Ito nga ang aso niya. Ito si Bantay. Tumahol muli si Bantay. Kumaripas ang takbo palayo, ngunit saglit na lumilingon. Parang sinasabi, "Halika, sumunod ka sa akin." "Sir," sabi ng aide, "parang gusto niya tayong dalhin sa isang lugar." "Kung ganon," mariing sagot ni Adrian, "sundan natin siya. Siyang susi para mahanap si Elena." Sa loob ng bodega, napansin ni Elena na wala na nga si Bantay. Nagtaka siya at kinabahan. "Bantay? Nasaan ka?" bulong niya. Ngunit sa kanyang puso, biglang sumilay ang mumunting pag-asa. Baka may ginagawa siya para iligtas ako. Samantala, abala na si Ramona sa loob ng bahay. Hindi pa niya napapansin na nakatakas ang aso. "Siguraduhin ninyong walang makakakita kay Elena." Utos niya kina Vivian at Clarice. "Kung may makakaalaman, tapos tayo." Ngunit sa labas, mabilis na tinatahak ni Bantay ang mga eskinita, habang si Adrian at ang kanyang convoy ay sumusunod. Sa bawat hakbang, ramdam ni Adrian na palapit na siya ng palapit sa katotohanan. Nang sumapit ang gabi, huminto si Bantay sa isang kanto. Tumahol at muling kumaripas. "Sir," sabi ng bodyguard, "sigurado ba kayong aso lang sinusundan natin?" "Hindi lang basta aso," mariing sagot ni Adrian. "Siya ang gabay ko. Siyang magdadala sa atin kay Elena." At habang sinusundan nila si Bantay, alam ni Adrian sa kanyang puso. Sa wakas, nasa tama na siyang landas. Dumiretso si Bantay papunta sa direksyon ng bahay ni Ramona. Ramdam ni Adrian, malapit niya nang matagpuan si Elena. Dumagundong ang bawat takbang ni Adrian habang sinusundan si Bantay sa makipot na eskinita. Malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay ilang hakbang na lang at muling makakasama niya na ang dalagang hinahanap ng kanyang puso. "Bilisan ninyo!" utos niya sa mga bodyguards. "Huwag kayong magpapahuli." Tumakbo si Bantay hanggang sa likod ng isang lumang bahay na may mataas sa pader na puno ng lumot. Huminto ito sa harap ng isang maliit na bodega. Tahol ng tahol at paulit-ulit na kinakamot ang pinto. "Sir," sabi ng isa sa mga bodyguard, "dito yata siya." Huminga ng malalim si Adrian. Sa wakas, ito na ang sandali. Lumapit siya at inilapat ang kamay sa lumang kahoy na pinto. "May tao ba dyan?" sigaw niya. Tahimik, walang sumagot mula sa loob. "Sir, bubuksan na namin," sabi ng isa. Sabay sinira ang lumang kandado gamit ang pamalo. Bumukas ang pinto na may kasamang kalabog. Ngunit sa halip na makita ang dalagang inaasahan niyang nandoon, wala siyang nadatnan, kundi kawalan. Napatigil si Adrian. Para bang binuhusan ng malamig na tubig. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa loob. Madilim, puno ng alikabok. May bakas ng pagkain sa isang sulok at isang lumang kumot na nakakalat sa sahig. "Sir," sabi ng isa sa mga tauhan, "may palatandaan po na may nakulong dito. May mga gamit at may bahid ng dugo sa tela. Pero wala na siya." Dahan-dahan lumuhod si Adrian
at dinampot ang kumot. Pinisil niya ito sa kanyang mga palad, habang ang kanyang dibdib ay puno ng pangamba at galit. Diyos ko, bulong niya. Huli na tayo. Samantala, ilang oras bago dumating si Adrian, nagmamadaling kumilos si Ramona. Isa sa mga chismosa sa barangay ang nakakita sa convoy ng mga sasakyan ng palasyo papalapit sa kanilang lugar at agad na nagbalita. Mama! Sigaw ni Clarice, hingal na hingal. Papunta rito si Adrian at ang mga tauhan niya. Nataranta si Ramona. Anong sabi mo? Papunta sila rito. Ulit ng dalaga. Siguradong hahanapin nila si Elena. Agad silang nagmadali. Pumasok si Ramona sa bodega. Hinila si Elena na halos wala ng lakas. Tumayo ka riyan, utos niya. Mama, bakit po? Mahina't halos wala ng boses na tanong ng dalaga. Wala ka ng karapatang magtanong. Galit na sigaw ni Ramona. Ilalayo ka na namin bago ka pa nila makita. Ipinilit siyang isakay sa likod ng kanilang lumang van, habang si Vivian at Clarice ay nagmamadaling nagbuhat ng kanilang kumot at gamit para itakip sa kanya. Mama, saan natin siya dadalhin? Tanong pa ni Vivian. Sa lumang bahay ng tiyuhin ko, sa kabilang bayan. Sagot ni Ramona. Walang makakaisip na naroon siya. Pagdating ni Adrian sa bodega, ilang minuto na lang pala ang pagitan. Kung dinala lang sila ng bantay ng mas maaga, sana'y naabutan nila si Elena. Ngunit sa halip, ang naiwan na lamang ay bakas ng kanyang paghihirap. Lumapit si Bantay sa sulok at muli itong tumahol. Tila sinasabi, andito lang siya kanina, pero nawala na. Hinaplos ni Adrian ang ulo ng aso. Bakas ang matinding pangungulila sa kanyang mga mata. Salamat, Bantay. Dinala mo ko rito. Pero naunahan lang tayo. Tumingin siya sa mga tauhan. Hanapin ninyo agad kung saan siya dinala. Hindi pwedeng mawala na lang siya. Siguradong may kinalaman dito ang pamilya niya. Sa kabilang banda na sa loob ng van si Elena, nakahiga at nakatali ang kamay. Sa bawat pag-uga ng sasakyan, ramdam niya ang hirap sa katawan. Bakit niyo po ginagawa ito? Umiiyak niyang tanong. Hindi ko naman kasalanan na akong hinahanap ni Adrian. Hindi ko naman ginusto. Tumahimik ka, sigaw ni Ramona. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana kaming nasa tabi ni Adrian. Ikaw ang sagabal sa lahat ng plano ko. Tama si Mama, dagdag pa ni Clarice, nakataas ang kilay. Kung hindi ka lumitaw, baka kami na ang nasa Malacanang ngayon. Humagulgol si Elena, yakap ang sarili. Sa kanyang puso, ang tanging naiisip niya ay ang mukha ni Adrian, ang nag-iisang taong naniwala at nagbigay halaga sa kanya. Adrian, sana matagpuan mo ako bago pa mahuli ang lahat. Pagbalik ni Adrian sa palasyo, agad niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan at ilang pulis. Hindi siya basta nawala, mariin niyang sabi. May kumuha sa kanya. At kung tamang hinala ko, pamilya mismo ang nagkukubli sa kanya. Kaya maghahanap tayo hanggang sa pinakamalayong baryo. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya natatagpuan. Huminto siya. Muling inulit ang panata na kanina pa umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Makikita rin kita, kahit saan ka pa nila itago. Sa loob ng lumang bahay ng tiyuhin ni Ramona, ipinasok si Elena sa isang maliit na silid na amoy amag at halos walang bintana. Nakatali ang kanyang mga kamay, mahina at gutom. Halos wala ng lakas na gumalaw. Ang katawan niya ay puno ng pasa, ngunit mas matindi ang sugat na iniwan ng kalupitan ng kanyang madrasta at mga stepsisters. Mama, sabi ni Clarice habang naglalakad sila palabas ng silid. Hanggat buhay siya, may panganib pa rin mabubuking ang plano natin. Alam ko, malamig na sagot ni Ramona. Kaya nga tapusin na natin siya. Kapag tinapon siya sa ilog o pinasabog ang lumang bahay na to, sino pang maniniwalang hindi aksidente? Natahimik si Elena sa loob ng silid. Nakikinig. Nanginginig ang kanyang katawan.
Hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Gusto na nila akong patayin. Diyos ko, tulungan mo po ako. Sa kanto ng bahay nakatayo si Mang Ernesto, isang matandang tauhan ng pamilya de Guzman. Noon pa man, tapat siyang lingkod ng ama ni Elena bago pa ito muling nag-asawa. Mula nang pumanaw ang unang asawa ng ama ni Elena, nakita na ni Mang Ernesto kung paanong inaapi si Elena ng kanyang madrasta. Ngunit nananahimik siya, takot kay Ramona. Ngunit ngayong narinig niya mismo ang plano na tapusin ang buhay ng dalaga, kumirot ang kaniyang konsensya. Hindi ko na kayang manahimik. Kung tunay akong tapat sa ama niya, dapat kong iligtas ang anak niya. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog sina Ramona, Vivian at Clarice, marahang lumapit si Mang Ernesto sa silid kung nasaan nakakulong si Elena. Dahan-dahan niyang inikot ang susi at binuksan ang pinto. Shh! Ma'am Elena, mahina niyang tawag. Ako ito si Mang Ernesto. Huwag kang maingay. Nalaki ang mga mata ni Elena, nanginginig. Mang Ernesto, anong ginagawa niyo rito? Baka makita kayo ni Mama. Anak, pigil niya at nangingilid ang luha. Hindi ko na kayang makita kang pinapahirapan nila. Naging tapat ako sa iyong ama noon. At ngayong wala na siya, ikaw ang obligasyon ko. Ililigtas kita. Pero, paano po? Halos hindi naman makapaniwala si Elena. May nilabas siyang maliit na susi at kutsilyo. Tatanggalin ko ang tali mo, pero kailangan mong maging matapang. Dadaan tayo sa likod. May butas sa bakod. May kilala akong taong pwedeng magsilbing kanlungan mo pansamantala. Habang pinuputol ang lubid, sa kamay ni Elena, bumalong ang luha sa mga mata ng dalaga. Salamat po, Mang Ernesto. Akala ko po wala na ako natitirang kakampi. Hindi ako papayag na mawala ka. Hindi iyan ang hiling ng iyong ama. Sagot pa ng matanda. Pilit na pinapakalma siya. Nang malaya na ang kanyang mga kamay, mahina siyang inalalayan palabas ng silid. Kumakabog ang dibdib ni Elena. Takot na baka magising ang madrasta o marinig sila ng mga stepsisters. Ngunit si Mang Ernesto ay sanay sa mga pasilyo ng bahay. Alam niya kung saan dadaan para iwasan ang mga maingay na sahig. Pagdating nila sa likod bakod, itinulak ni Mang Ernesto ang isang lumang kahon at doon ay lumabas sa isang maliit na siwang. Ma'am Elena, dito ka dadaan. Bulong niya. Paglabas mo, may daraanan kang maliit na eskinita papuntang baryo. Doon ka muna magtago. Ako nang bahala rito. Ngunit nag-atubili si Elena. Mang Ernesto, paano po kayo? Kapag nalaman nilang kayo nagpalaya sa akin, baka kayo po ang pagbuntunan. Ngumiti siya bagamat bakas ang lungkot. Matanda na ako. Wala na akong kinatatakutan. Ang importante, ligtas ka. Iyon ang utang ko sa ama mo. Niyakap ni Elena ang matanda at umiiyak. Salamat po. Hindi ko ito malilimutan. Paglabas niya sa siwang, sinalubong siya ni Bantay na matagal nang nag-aabang. Tumahol ito ng mahina at agad na lumapit sa kanya, parang sinasabing, sa wakas, malaya ka na. Bantay, bulong ni Elena, hinaplos ang ulo ng aso. Salamat at nagtagpuan mo din ako. Ikaw at si Mang Ernesto, kayo lang ang hindi ako iniwan. Samantala, nagising naman si Ramona mula sa kanyang silid. Parang may narinig siyang kakaibang ingay mula sa bakuran. Tumayo siya at lumapit sa bintana at sumilip. Ngunit wala naman siyang nakita. Tanging si Mang Ernesto lamang na nagbabalik sa kusina na kunwari umiinom ng tubig. Siguro imahinasyon ko lang. Bulong niya sa sarili bago bumalik sa kama. Ngunit hindi niya alam, sa labas ng kanilang bakod, si Elena ay nakatakbo na sa dilim ng gabi. Hawak ang natitirang lakas patungo sa kanyang kalayaan. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapalagay si Adrian sa palasyo. Kahit wala pa siyang nakikitang pruweba, ramdam niyang malapit na siya sa katotohanan. Dalaga.
Bulong niya habang nakatanaw sa bintana ng kanyang silid. Kahit sino ka pa, kahit saan kanila itago, matatagpuan din kita. At sa gabi ring yon, habang ang tadhana'y muling nag-iikot ng pahina, ang dalagang minsang pinatawa ng basahan at ikinulong sa dilim ay nakahanap ng kaunting liwanag dahil may isang taong hindi bumitaw sa kanyang katapatan, si Mang Ernesto. Madaling araw ay hindi mapalagay si Adrian. Halos walang tulog ang kanyang mga mata mula nang makita niyang bakanting bodega. Alam niyang malapit na siya sa katotohanan. Ngunit pakiramdam niya ay laging nauunahan. Sir, sabi ng isang opisyal na pumasok sa kanyang opisina. May dumating na impormasyon mula sa isang kontak sa baryo. May nakita raw sa isang dalaga na sugatan, kasamang isang aso na tumatakbo sa eskinita kagabi. Agad na tumayo si Adrian. Saan? Malapit ho sa lumang palengke, papunta sa Talahiban. Sagot na ang tauhan. Hindi na siya nagdalawang isip. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo roon ngayon din. Sa kabilang banda, si Elena ay halos mawalan na ng lakas. Magdamag siyang naglakad. Dumaan sa makikitid na daan, nagtatago sa mga sulok. Ang kanyang mga paa ay sugatan at bawat hakbang ay may kasamang hapde. Ngunit kahit mahina, patuloy siyang naglalakad. Dala ng pag-asang baka may makasalubong na makakatulong. Kasama niya si Bantay na hindi bumibitaw sa kanyang tabi. Paminsan-minsan tumitigil ang aso para tumahol, para habang humihingi ng tulong sa sinumang makarinig. Elena, kaya mo pa? Bulong niya sa sarili. Kailangan mong lumaban. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Habang naglalakad sa gilid ng Talahiban, bigla siyang nawalan ng lakas at napaupo sa lupa. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Bantay, hindi ko na kaya. Masakit na. Tumahol si Bantay ng malakas. Paulit-ulit hanggang sa di kalayuan ay may narinig na mga yabag at ilaw ng flashlight. Miss! Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Alam niyang iyon ang tinig ni Adrian. Lumapit ang mga bodyguards. Hawak ang flashlight at nakita nila sa wakas ang figura ng isang dalagang payat, sugatan at nakayakap sa kanyang aso. Tumakbo si Adrian, iniwan ang kanyang mga tauhan at lumuhod sa harap niya. Diyos ko! Halos pabulong niyang wika. Ikaw nga, sa wakas natagpuan na kita. Napaiyak si Elena, hindi siya makapaniwala. Adrian? Shhh! Marahang inilapit ni Adrian ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ako ito. Ligtas ka na ngayon. Wala na makakapinsala sa'yo. Niyakap siya ng binata. Ramdam ang panginginig ng dalaga. Nakita niyang mga pasa sa kanyang braso, ang hiwa sa kanyang labi at ang sugat sa kanyang mga paa. Anong ginawa nila sa'yo? Galit na tanong ni Adrian na nanginginig ang panga. Sino may gawa nito? Umiyak si Elena. Halos hindi siya makapagsalita. Si Mama Ramona. Kinulong nila ako. Pinagbantaan nila ako. Akala ko mamamatay na ako. Humigpit ang pagkakayakap ni Adrian sa kanya. Hindi na mangyayari yon. Hindi na kita hahayaan pang saktan nila. Niyakap din siya ni Bantay. Tumahol ng masaya at para bang nagsusumbong at natutuwa na nakikita nilang muli ang taong makakapagligtas sa kanyang amo. Hinaplos ni Adrian ang ulo ng aso. Salamat, Bantay. Ikaw ang tunay na bayani. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko siya natagpuan. Inalalaya ni Adrian si Elena papunta sa sakyan. Pagpasok nila, agad siyang pinahiga sa likod habang tinatawag ang doktor na naka-standby. Sir, sabi ng aide, dadalhin na po natin siya sa ospital. Tumango si Adrian. Hindi inaalis ang kamay sa pagkakahawak kay Elena. Oo, at mula ngayon, hindi na siya babalik sa impyerno na bahay na yon. Ako mismo ang magbabantay sa kanya. Sa ospital,
Habang ginagamot si Elena, hindi naman kumikilos si Adrian sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang bawat sugat, bawat pilat at bawat bakas ng hirap. Bago pa tuluyang mapapikit ang dalaga, tinanong niya ang pangalan nito. "Anong pangalan mo?" Elena ang tanging sagot niya bago pa siya pumikit sa sobrang pagod at sakit na dinanas. Sa kanyang puso, isang panata ang kanyang binuo. "Ang lahat ng pinagdaanan mo, Elena, ay sisiguraduhin kong makakamtan mong hustisya at kalayaan." Halos hindi kumukurap si Adrian habang nakaupo sa tabi ng higaan ni Elena sa ospital. Nakasuot siya ng puting gown ng pasyente at sa wakas ay malinis ng mga sugat na tinamo niya mula sa kamay ni Ramona. Nakatulog si Elena matapos ang ilang oras na gamutan. Ngunit kahit sa pagtulog ay halata ang hirap na dinanas. Namumugto ang mga mata at paminsan-minsan ay napapangiwi sa sakit ng katawan. Humigpit ang kamao ni Adrian. "Ramona, Vivian, Clarice, hindi niyo na siya muling masasaktan. Ako mismo ang haharap sa inyo." Kinabukasan, hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Tinipon niya ang press sa harap ng ospital. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya at ang buong bansa ay nakikinig. "Mga kababayan," panimula niya, "ilang araw na ninyong naririnig ang tungkol sa paghahanap ko sa isang dalaga. Ang babaeng ito ang nagligtas sa aking buhay noong kabataan ko. Ngunit sa halip na igalang, siya ay inalipusta, pinagtawanan at ikinulong ng kanyang sariling pamilya." Bumigat ang katahimikan. Ipinakita ni Adrian ang isang litrato ni Elena na kuha kanina sa ospital. Maputla ngunit litaw ang likas na ganda at halatang dumaan sa hirap. "Mga kababayan, siya ang tunay na nagligtas sa akin. Siya ang dalagang minsang pinasuot ng basahan at siya rin ang babaeng minamahal ko." Nag-ingay ang mga mamamahayag, nagpaulan ng tanong, ngunit mariin ang titig ni Adrian. Hindi na siya ang inyong tatawaging misteryosang dalaga. Siya, si Elena. Sa buong bansa, naging headline ng balitang iyon. Anak ng presidente, nahanap ang dalagang nagligtas sa kanya. Dating pinagtawanan, ngayon ay pinagmamalaki. Elena, tapat na pag-ibig ni Adrian. Ang mga dating nanliliba kay Elena, mga bisitang humahalakak sa ball, mga kaibigan ni na Vivian at Clarice na nangiinsulto, ngayon ay hindi makatingin sa sarili. Ang iba naman ay nag-post sa social media, nagpapakita ng pagsisisi. Grabe, hindi namin alam na siya pala yun. Dapat pala hindi namin siya pinagtawanan. Siya palang tunay na prinsesa. Samantala, sa bahay naman ni na Ramona, halos mabaliw ito sa galit. At habang pinapanood ang balita sa telebisyon, Hindi pwedeng siyang bida. Sigaw niya at hinahampas na naman ng mesa. "Pero mama," ani Vivian na nanginginig, "hindi ba tama siya? Si Elena talagang may peklat. Tumahimik ka," singhal ni Ramona. "Wala na tayong magagawa. Pero hindi ako papayag na siyang maging reyna ng lahat." Ngunit kahit anong sigaw at galit nila, hindi na nila mapipigilan ang katotohanan. Ang buong bansa ay kakampi na kay Elena. Pagbalik sa ospital, nagising si Elena. Nakasalubong niya ang mga mata ni Adrian. Bakit? Bakit mo ginagawa to?" Mahina niyang tanong. "Dapat wala na akong halaga. Basura lang ako sa kanila." "Shhh!" Inilapit ni Adrian ang kanyang kamay sa pisngi niya. "Huwag mo nang uulitin yan. Wala kang kasalanan. Hindi ka basura, Elena. Ikaw ang babaeng nagligtas ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon." Tumulo ang luha sa mata ni Elena. "Akala ko, hindi na ako makakalaya. Pero nandito ka. Paano mo ako natagpuan?" "Hindi ko alam ang pangalan mo. Hindi ko alam kung saan ka nakatira." Sagot ni Adrian, bakas ang tapat na damdamin.
Pero alam ko sa puso ko, nahahanapin at mahahanap kita. At totoo nga, natagpuan kita. At mula ngayon, hindi na kita pakakawalan. Tumahol si Bantay na nakahiga sa paanan ng kama. Tila sumasang-ayon. Napatawa si Elena sa gitna ng luha. Tapat ka nga talaga, Bantay. Kung wala ka, baka wala na rin ako ngayon. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Elena. Elena, matagal na kitang hinahanap. At ngayon nandito ka na. May aaminin ako. Nanlaki ang mga mata ni Elena na nakikinig. Hindi lang pasasalamat ang nararamdaman ko para sa'yo. Wika ni Adrian. Mula noong bata pa ako, dala-dala na kita sa puso ko. At ngayong muli tayo nagtagpo, alam kong ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Mahal kita, Elena. Napatakip ng kamay si Elena sa kanyang bibig. Nangingilid ang luha. Adrian, totoo ba yan? Totoong totoo. Sagot niya at marahan siyang niyakap. At ipinapangako ko, hindi ka na muling masasaktan. Sa sandaling iyon ay parang nawala ang lahat ng sakit at pait sa puso ni Elena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong handang lumaban para sa kanya. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang alipin ng madrasta, kundi bilang babaeng karapat-dapat mahalin at igalang. At sa labas ng ospital, naghihiyawan ng mga tao. Dala ng balitang kumalat sa buong bayan. Ang dalagang minsang pinasuot ng basahan ay siya palang tunay na pag-ibig ng anak ng presidente. Hindi na mapigilan ng bagyo ng balita matapos ang pag-amin ni Adrian sa ospital. Kinabukasan, lahat ng pahayagan at programa sa telebisyon ay nagtutulungan sa iisang kwento. Elena, ang dalagang inalipusta, siya palang tagapagligtas ng anak ng presidente. Kasabay nito ay lumabas din ang mga ebidensya ng kalupitan ni Ramona at ng kanyang mga anak. Mismo ang mga kapitbahay ang lumapit sa media at naglahad ng mga nasaksihan. Palagi nilang ginagawa siyang katulong. Pinapasuot nila ng basahan at pinapahiya. Nakita ko pang ang kinulong siya sa bodega. At sa harap ng kamera, naging malinaw na hindi na sila makatakas sa kahihiyan. Sa isang press conference, pinanood ng buong bansa habang inilabas ang pahayag ng Malacanang. Ang pamilya de Guzman ay mawawala ng lahat ng pribilehiyo at koneksyon sa gobyerno. Iimbestigahan ang mga ginawa nilang pag-abuso at titiyakin ng pamahalaan na makakamtan ni Elena ang hustisya. Halos mabaliw si Ramona sa galit. Hindi pwedeng ganito ang matapos. Ako ang dapat nasa tabi ni Adrian at hindi siya. Ngunit kahit anong sigaw niya, wala na siyang magawa. Ang mga dating kaibigan nilang sosyal ay nagsimula ng iwasan sila. Si Vivian, si Clarice, na dating ipinagmamalaki ng kanilang ganda at kayamanan, ay hindi na makalabas ng bahay nang hindi nilalait ng mga tao. Yan ba ang prinsesa ko, no? Mga mapang-abusong plastik. Sigaw ng isang matandang babae sa palengke. Isang gabi, habang nakaupo si Ramona sa lumang sala ng kanilang bahay, napahawak siya sa kanyang ulo. Wala ng pera, wala ng koneksyon, wala na rin kaibigang nakikinig. Paano nangyari to? Bulong niya, halos mawala ng lakas. Dahil lang kay Elena. Ngunit sa sulok ng kanyang isipan, alam niyang siya mismo ang may sala. Ang bawat sigaw, ang bawat sampal, bawat pagkakakulong kay Elena, lahat ng iyon ang bumalik sa kanya bilang parusa ng tadhana. Samantala sa ospital, nakaupo naman si Adrian sa tabi ni Elena. Habang nakatanaw sila sa labas, maririnig nila ang mga tao sa kalye na nagtataasan ng mga banner at placard. Mabuhay si Elena! Ang tunay na prinsesa ng bayan! Hindi naman maiwasang mapaluhan ni Elena. Hindi ko akalain na darating ang araw na hindi na nila ako pagtatawanan, kundi kikilalanin. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay dahil ito ang hustisya, Elena. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan.
Ang madrasta at mga stepsisters mo, nakuha na nila ang hatol ng bayan. Naiwan silang walang halaga. Habang ikaw, ang babaeng minsang pinasuot ng basahan, ngayon ay kinikilala na ng lahat. Sa kabilang banda, sina Vivian at Clarice ay nagbabangayan. Ikaw kasi, kung hindi mo pinilit na magpanggap, baka hindi tayo napahiya ng ganito. Sigaw ni Clarice. At ikaw naman, hindi ka tumigil sa panlalait kay Elena. Lalo lang tayo nadidiin. Sagot ni Vivian. Nag-away silang magkapatid at si Ramona ay tahimik na nakatingin. Tuluyan ang nawala ng lakas. Wala nang natira sa kanila kundi kahirapan at pagsisisi. Isang hapon, naglakad si Elena sa hardin ng ospital kasama si Bantay. Sa tabi niya ay naroon si Adrian, hindi bumibitaw sa pag-aalay. Adrian, mahina niyang sabi. Parang ang bilis ng lahat ano? Dati ako'y alipan ng madrasta. Ngayon ay parang bumaliktad ang mundo. Ngumiti si Adrian. Iyan ang tinatawag na paghihigante ng tadhana. Kapag inosente ka tapat, babalik sa iyo ang lahat ng nararapat. At ang mga umaapi, silang luluhod sa bigat ng kanilang kasalanan. Niyakap niya si Elena at sa unang pagkakataon, naramdaman ng dalaga na malaya na siya sa tanikala ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, gumaling na si Elena mula sa mga sugat at pasa ng mapait na nakaraan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagmamahala nila ni Adrian. Sa wakas, dumating ang araw na kanilang hinihintay. Ang araw ng kanilang kasal. Sa loob ng katedral, nagtipon ng libo-libong tao. Ang mga bulaklak ay nakakapalaman sa bawat gilid. Puti at ginto ang tema ng dekorasyon. At ang buong lugar ay kumikislap sa liwanag ng mga kandila. Ang kasal na ito ay hindi lamang seremonya ng dalawang pusong nagmamahalan, kundi simbolo ng pagbabalik ng hustisya at karangalan. Dumating ang mga panauhin, isa-isa, mga opisyal ng gobyerno, mga kilalang tao sa lipunan, at maging ang ilang dating nanliliba kay Elena. Lahat sila ay nakatingin ngayon sa altar, naghihintay sa kanyang pagdating. Naalala mo ba siya? Bulungan ng ilang babae sa likod. Siya yung dalagang pinasuot ng basahan sa ball dati. Oo nga, pero tingnan mo na siya ngayon. Ang ganda-ganda niya na, para siyang prinsesa. May ilan pang hindi mapigilang mapangiti. May halong hiya at pagsisisi. Dati nilang pinagtawanan si Elena, ngunit ngayon, siya na ang sentro ng lahat ng paghanga. Sa loob ng bridal room, nakaupo si Elena sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng puting gown na yari sa pinakamagandang tela. Pinalamutian ng kumikislap na perlas at puntas. Sa kanyang leeg bahagyang kita ang peklat. Hindi na isang tandaan ng kahihiyan, kundi isang marka ng tapang at sakripisyo. Lumapit si Adrian, nakasuot ng formal na barong Tagalog na ginintuan ng mga botones. Hinawakan niyang kamay ng dalaga at ngumiti. Elena, handa ka na ba? Tumango si Elena, nangingilid ang luha. Handa na ako, Adrian. Hindi lang para sa kasal na to, kundi para sa bagong buhay na bubuuin natin. At nagsimula na nga ang seremonya. Habang tumutunog ang mga kampana, dahan-dahan naglakad si Elena sa gitna ng aisle. Nakatingin ang lahat. Humahanga, tila hindi makapaniwala na ang babaeng minsang pinagtawanan ay siya na ngayong pinakamagandang dilag sa harap nila. Ang ganda niya, bulong ng isa. Hindi ko akalain. Siya pala talagang prinsesang nakatadhana. Si Adrian nakatayo sa altar. Halos hindi mapigilang lumuha habang pinagmamasdan ang kanyang pinakamamahal na dahan-dahang lumalapit. Dumating si Elena sa tapat ng altar at nagsimula ang pare. Adrian, Elena, ngayong araw na ito kayo ay pinagbubuklod hindi lamang ng pagmamahalan, kundi ng tiwala at sakripisyo at pag-ibig na sinubok ng panahon. Nagpalitan sila ng mga panata. Elena,
Sabi ni Adrian, hawak ang kanyang mga kamay. Noong bata pa ako, iniligtas mo na ang aking buhay. Ngayon, ililigtas ko naman ang lahat ng mga araw mo mula sa sakit at pagdurusa. Ipinapangako kong mamahalin at poprotektahan kita habang ako'y nabubuhay. Umiiyak si Elena habang sumasagot. Adrian, kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ko, ikaw ang naging liwanag ko. Ikaw ang nagbigay ng lakas para ipaglaban ang aking sarili. At ngayon, ipinapangako kong ikaw lamang ang iibigin ko hanggang sa huli. Matapos ang panata, inilagay ni Adrian ang singsing sa daliri ni Elena at ganoon din siya. Sa bisa ng aking kapangyarihan, wika ng pare, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo na siyang halikan. Nagyakap at naghalikan sina Adrian at Elena. Nagsabayan ng palakpakan at hiyawan ng lahat ng panauhin. Ang mga kampana ng simbahan ay nag-ugong at sa kalangitan kumislap ang mga paputok bilang tanda ng masayang okasyon. Sa pagtanggap sa kanila bilang bagong mag-asawa, inilunsad ang ingranding handaan sa Malacanang. Lahat ng naroon ay masayang nakisalo, ngunit higit sa lahat, baka sa bawat mukha ang respeto at paghanga kay Elena. Maging ang mga dating ng insulto ay hindi mapigil ang paglapit. Patawarin mo kami, Elena. Mali kami noon. Ngumiti lamang si Elena. Wala yun. Ang mahalaga ay natuto tayong lahat. Sa dulo ng gabi, lumapit si Adrian kay Elena. Sabay hinawakan ng kanyang kamay. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. At ipinapangako ko, hindi ka na muling magdurusa. Mahal na mahal kita, Elena. Ngumiti naman si Elena at sa harap ng lahat, mariin niyang sinabi. Natagpuan ko ng tunay kong tahanan sa piling mo. Mahal din kita, Adrian. At sa gabing yon, habang nagsasayawan ng mga tao, si Elena at Adrian ay magkasamang tumingin sa hinaharap, puno ng pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.